Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, una sa lahat ay nais kong ipahatid sa lahat na ako ay inyong masugid na tagapakinig. Batid ng mga taong nakakakilala sa akin ng lubos na ang aking kinakaadikan ay ang inyong programa. Ang aking storya ay marahil katulad din ng iba. Subalit masasabi kong ito'y kakaiba sapagkat kapaitan ang naging bunga ng isang bagay na itinuturing kong pinakamaganda na maaari mong gawin sa isang tao, ang mahalin siya. Sa inyong mga tagapakinig, marahil ang iba sa kanila ay hindi magustuhan ang aking ibabahagi sa inyo. Subalit nais ko lamang sabihin na sana'y maging bukas ang isipan nila sa aking karanasan at sa ibabahagi ko sa ngayon. Alam kong nakikinig ang isa sa mga pangunahing tauhan sa storya ko. Dahil bago kami magkahiwalay, ay hiniling niya sa akin na isulat ko ang aming kwento upang kapulutan din ng aral sa mga makakarinig nito. Kung nasaan man siya naroon, I will be here for you. Somewhere in the night. I'll shine a light for you. Somewhere in the night. I'll be by your side. I will be here for you. Sisimulan ko ang aking kwento noong 4th year high school pa lamang ako taong 2005. Hindi naman po sa pagmamayabang ay isa ako sa mga sikat sa aming paaralan dahil na rin sa aking taglay na katalinuhan, kakisigan ng katawan at dahil na rin sa attractive kong mukha. Nasa 4th year high school na ako noon nang mapasali ako sa isang pageant na hindi ko naman talaga binigyan ng halaga. Alam mo yun, Papa Dudut, nanonood ako sa pageant pero never akong nagkagusto o nagka-interes na sumali dahil unang-una ay magastos po ito. At isa pa, ang focus ko lang noon ay ang mag-aral dahil na rin siguro ay ang vying for valedictorian noon. Diyan, napagdesisyonan ng department heads na ikaw ang magiging delegate ng school for the pageant. Yan ang sabi ng aming school principal. Pero ma'am, wala po akong experience dyan eh. At saka isa pa hindi po ako sanay sa mga ganyang bagay. Ano ba naman yung almost 3 weeks na preparation for that? Look, your advisor, Miss Bernadette, ay isang professional model. Though part-time lang, pero matutulungan ka niya. Ma'am, pwede po bang pag-isipan ko muna? At saka tatanungin ko muna yung parents ko about this matter. Okay Jan, but don't give me your false hope ha. We expect a lot from you. Papa Dudut, after kong kausapin ang aming school principal ay kinausap ko na ang parents ko about that matter. Medyo pressured sa part ko kasi nga konting time na lang para makapag-decide dahil malapit na ang pageant. So as I was talking to my parents, nagulat ako sa reaction nila. Tuwang-tuwa at baka sa mukha nilang excitement at support para sa akin. Okay, mukhang gusto rin nilang pasalihin ako eh. Yan na lamang ang nasambit sa isipan ko. Ang sabi ng parents ko, I have the guts. Meron naman akong itsura and I have the intelligence na swak pagdating sa mga contest na ganyan. At wag ko daw alalahanin ang gastos dahil marami naman silang naipong pera at saka panigurado raw na sagot ng school ang expenditures sa pagsali ko. Hindi naman sa nag-iinarte ako pero hindi kasi ako yung malakas ang loob na rumampa sa stage.
at ngumiti at magpapansin sa mga tao. Oo, marami ngang pumapansin sa akin sa school at kung minsan sila pa ang gumagawa ng eksena para lang mapansin ko sila. Pero pagdating naman sa bagay na yon ay hindi ko talaga kaya. Iniisip ko pa lamang bumabaliktad na ang sikmura ko. What more pa ka ako kung nandun na ako mismo sa stage. Ang dami kong kinoconsider na factors with regards to that. Yung pageant na yon ay tungkol sa UN, as the title goes, Mr. and Miss United Nations 2005. Hindi naman siya katulad ng ibang pageant na bulgar. What I mean is, wala namang swimwear doon or any part na kailangan ko lang magsuot ng brief on stage. Conservative type lang yon. May national costume, casual attire, sports attire at ang formal suit. Talagang pressured ako kasi matagal na yung year ng school namin ang nag-dominate. 4 years na kasi yung nakaraan simula noong nakuha ng school yung title. Halos makakakilala ko yung mga naunang pinanlaban sa akin. Matatalino sila, gwapo, maganda at talagang poise kung poise at saka sanay na sa maraming tao pero pagdating sa Q&A ay nawawala sila. Iniisip ko paano kaya kung ako naman yung nandun mismo. Ano kaya ang mangyayari sa akin? Baka nga ako sa stage. After 2 days ay pinatawag muli ako ni Madam Principal sa kanyang office para kausapin about doon sa pageant. Maraming discussions ang naganap. Yung about sa financing ng mga costumes, yung training ko, kung sino yung magiging handler ko at marami pang iba. Lahat ng administrators ng school namin ay sa akin nakaasa. They expect a lot from me. At ang sabi nga nila, before daw nila akong pakawalan sa school, dahil nga graduating na ako noon ay sana'y makapagbigay daw ako ng honor sa school namin. In the end ay napapayag nila ako. Wala naman ako magagawa, hindi ba? Baka ipitin pa nila ang credentials ko pag hindi ko sila pinagbigyan. After all, lahat daw ng expenses ay sasagutin nila. Kaya ang sabi ko sa sarili ko ay aabusuhin ko na kahit papaano. Subalit ang hindi lang maganda ay nang nalaman ko kung sino ang babaeng delegate na ipanlalaban ng school namin. Si Janine pala. Ang dakila kong ex-girlfriend. Medyo asiwa ako nang malaman kong siya ang partner ko dahil nga sa hindi naging maganda ang breakup naming dalawa. Wala ring closure na naganap. At higit sa lahat, pag nagkataon, siya lang ang kakilala ko sa practice at rehearsals kaya sino naman ang kakausapin ko. Konting flashback lamang. Year 2003, naging kami ni Janine. She's very smart, maganda siya at talaga namang kinaiinggitan ang lalaking magiging kasintahan niya. Siya yung tipong tahimik lang pero kapag nagsalita na, especially when it comes to debate, ay tila nagbubuga siya ng apoy dahil sa sobrang napakagaling ng communication skills niya. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ako na in love sa kanya. 2 buwan ko lamang siyang niligawan dahil hindi naman sa pagiging assuming pero naramdaman kong parang may gusto siya sa akin noong pasukan ng second year high school. Napansin kong lagi siyang nakatitig sa akin at tila ba nagpapahiwatig yon ng pagkagusto sa akin. At hindi nga ako nagkamali papadudot dahil nga September noon nang simulan ko siyang ligawan at November 2003 nang sagutin niya ako. Tama nga ang sinasabi nila, kung gaano mo kabilis nakuha ang isang bagay, ganon din kabilis mawawala sa iyo. Nahuli ko siyang may kasamang iba sa park na malapit sa school namin. Nakita ko kung paano siya halikan ng lalaki sa lips niya. Well, yung mabilis na halik lang naman yon. Pero kahit na, it means na hindi tapat sa akin si Janine dahil nagawa pa niyang makipaghalikan sa ibang lalaki. Kung sana ay makipagmabutihan man lang tulad ng
pakikipagkaibigan ang ginawa niya ay mauunawaan ko pa siya. Pero hindi. Kitang-kita ko ang kataksilang ginawa niya sa akin. Kinabukasan after ng klase namin ay kinausap ko siya. At ako ay nakipagkalas na sa kanya. Pero nagulat ako sa ginawa niya. Walang kabog-abog na pumayag siyang makipaghiwalay sa akin. Sa puntong yun ay umalis na ako at iniisip kong napakasama niyang tao dahil nagawa niyang paglaruan ng damdamin ko at niloko lang niya ako. Dahil sa pagka-bad trip ko ay umuwi na ako sa amin at wala na akong gana pang umattend ng assembly ng math club namin. Mabuti na lamang at hindi ako napansin ng lady guard ng school namin kaya nakascape ako at nakalabas ako ng school. Naghintay na ako ng bus na sasakyan. Tamang-tama dahil ang dating ng bus ay 4:30 ng hapon. At dahil 4 PM na, maghihintay na lamang ako ng kaunting oras bago ito dumating. Kaya tumambay muna ako sa waiting shed. Doon ay may isang tao rin ang nag-aabang. Pakiwari ko'y bus din ang sasakyan niya. Palihim ko siyang sinusulyapan dahil medyo na-stuck ang ulo ko nang makita ko ang itsura niya. Artistahe ng dating niya at talaga namang attractive. Pansin ko sa suot niyang uniform na siya ay taga-ibang school. At kung hindi ako nagkakamali, ang logo na nasa uniform niya ay isang kilalang school dito sa amin na pangkolehiyo. Hindi ako nagkamali sapagkat sabay kaming sumakay sa bus nang dumating ito ng bandang 4:30. Aaminin kong medyo sa kanya nabaling ang atensyon ko dahil magkatabi kami sa bus. Alam mo Papa Dudut, I wasn't thinking about my breakup with Janine dahil matagal ko nang nararamdaman na malapit na rin kaming magkahiwalay. At dumating na nga yung justification na hinihintay ko. Yung makita ko siyang may ibang lalaki. Along the trip ay hindi ko may paliwanag yung nararamdaman ko. It seemed na excited ako at kinakabahan, kinikilig na parang ewan yung feeling ko. Nang nakakatabi ko na yung attractive na taong yon. Palihim akong tumitingin sa kanya at ang cute niya habang nakasandal ang ulo niya sa bintana ng bus at natutulog. Subalit merong hindi may paliwanag na gumulo sa isipan ko. Hindi dapat ako ganito. Hindi dapat ako ma-attract sa kanya. Hindi ito maaari. For about 30 minutes ay bumaba na ako ng bus. Nakita ko siyang nakatingin sa akin hanggang sa nasa labas na ako. Medyo natuwa ako noon at kinilig dahil nga sa sulyap niya. Lumipas sa mga araw at hindi siya mawala sa utak ko. Iniisip ko na nga lang na dapat pala ay 4 PM ako lumabas ng school para lang makita siya sa waiting shed. Kung nandun nga siya lagi ng mga oras na yon. Pero naging mailab sa akin ang pagkakataon dahil nga sa mga rehearsals ko para sa pageant. Siyempre buong school yung ire-represent ko kaya dapat ay hindi ako mahiya sa maraming tao kaya naman ay pilit kong pinupuntahan yung pageant rehearsals kahit ayaw ko. And after a week ay ang hudyat ng first time ko sa buhay ko. Pre-pageant yon at ang venue ay ang bulwagan ng aming lungsod. Marami kami mga pageant candidates, 15 pairs coming from 15 different schools. Sa pre-pageant ay naganap ang talent portion. Lahat sila ay magagaling. Subalit hindi ako nagpatalo sa kanila. Fire dance ang talent ko. Talagang sinadya ko yon para mabuhayan ang maraming tao. Baka sa mukha ng mga judges ang pagkaaliw sa aking ginawang performance. At alam ko pati ang audience ay natuwa dahil sa kanilang tilian. Merong sigawan at cheer at halos hindi na magkarinigan sa sobrang lakas. Idagdag nyo pa ang costume kong medyo hindi conservative type. Dahil naka-boxer brief lamang ako noon at litaw na litaw ang makisig kong pangangatawan, lalo na ang 6-pack abs ko. Yang hiya nga lang ako after ng talent portion dahil na rin sa hindi ako sanay na magpakita sa maraming tao nang ganon lamang ang aking kasuotan.
Maraming natuwa sa talent performance ko dahil pinag-usapan talaga yon sa school namin. Maski ang mga teachers ko ay hindi makapaniwala na ako yung representative ng school dahil sa mahiyain akong tao. Tapos ay sinabak ako sa malawakang pageant na ginanap sa aming lungsod. Ang mga sumunod na araw ay puspusan ng pag-iensayo para sa nalalapit na coronation night. Dito ay sinanay ako ng tamang paraan ng paglalakad at pagrampa sa stage. Tamang project, pagngiti, ang maayos na tindig at ang paraan ng pagsagot sa Q&A. From Tuesday to Thursday ang practice ko dahil kinabukasan na ang big night para sa pageant. Noong Thursday ay pinayagan na akong umuwi dahil na rin sa tindi ng practice ko noong mga nakaraang araw. At para na rin daw makapagpahinga ako at makapaghanda para sa coronation night kinabukasan. Masayang masaya ako noon dahil 4 p.m. nang umalis ako sa school. At ang nagpasaya sa akin ay ang nang makita ko ang cute na taong nakasabay ko noon na naghihintay din sa bus sa waiting shed. Nginitian ko siya subalit hindi ata maganda ang timpla niya sa mga oras na yon. Mukhang problemado siya at parang may iniisip siyang malalim. After 30 minutes ay dumating na rin ang bus. As usual ay medyo puno na yung bus pero may mga bakante pa rin na upuan. Medyo nagulat lamang ako nang tumabi siya sa akin to think na mayroon pa namang mga bakanting upuan. At saka isipin nyo ang dami kong dala noon kaya paniguradong masikip sa space na pag-uupuan namin. Kinikilig pa rin talaga ako nang tabihan niya ako at nagpipigil ako ng ngiti. At nang makarating na ako sa bababaan ko ay nagpaalam ako sa kanya subalit hindi niya ako pinansin. Nang ako ay nakababa na sa bus at nasa labas na para sumakay ng tricycle ay nakatitig siyang muli sa akin. Kinawayan at nginitian ko siya pero ang ginawa lang niya ay nagtaas ng sabay ang 2 kilay niya, tanda ng pagpapaalam niya sa akin. Kinabukasan ay coronation night ng Mr. and Miss United Nations 2005. Kaya naman sobrang kabado ako, Papa Dudut. Isinapuso ko ang lahat ng tinuro sa akin kaya naman naniniwala akong naging maayos naman ang tindig ko habang nasa stage ako. Malapit na sa final part ang programa. Kaya tinawag na kaming lahat sa stage para sa pagbibigay ng minor awards. Nakuha ko ang Mr. Photogenic, Mr. Congeniality, Best in Casual Attire, Best in National Costume, at Best in Formal Attire. Para sa akin ay sapat na yon dahil nakakuha na ako ng 5 minor awards. Subalit hindi pa pala tapos ang laban dahil tinawag ang top 5 male and female candidates na sasabak sa huling pagsubok, ang Q&A portion. At hindi ko sukat akalaing mapapasok pa ako sa top 5 kaya no choice ako kundi ang harapin ang nakakakabang Q&A na strict English dapat ang gagawin. Tapos na ang lahat ng candidates na sumabak sa Q&A and I'm the last one to undergo this portion. Tibok pa lamang ng puso ko ay sobrang lakas na. Sobrang kaba ko ng oras na yon. Hinihiling ko noon sa Diyos na huwag niyang hayaang ma-mental block ako at huwag sana akong mapahiya sa maraming tao. Bumunot ako ng papel na hawak ng host at nabunot ko ang pangalan ng isang judge na nagtanong sa akin ng "Who became your greatest inspiration while joining this tough competition?" 2 beses niyang inulit ang katanungan. Medyo bahagya akong nablangko dahil kung greatest inspiration ay dapat isang tao lamang ang isasagot ko. Medyo natagalan ako bago sumagot nang makita ko ang taong crush ko sa may waiting shed. Halata sa mukha niyang inaabangan niya ang sagot ko. At dahil na rin siguro nakita ko siya ay may halong kaba akong naramdaman. Kaya naging ganito ang sagot ko. My greatest inspiration while I'm here in this pageant is the person whom I met several days ago. I don't know that person's name, and if you're listening right now, I just want to say thank you for you have made me realize that after a heartbreaking incident
that I went through in my life. You were there to give happiness on my heart secretly. This feeling is unexplainable, but you gave me miracle and you woke up my heart to continue to face this challenge in my life. Ganito ang sinagot ko sa tanong ng judge. Hindi ko na nga nagamit ang tinuro sa akin na dapat pag sumagot ay may eye contact sa audience at higit sa lahat ay dapat sa judge. Kasi sa buong pagsagot ko sa kanya lamang ako nakatingin. Right after kong sumagot ay nagpalakpakan at nagsigawan ang mga tao. Nakita ko rin siya na pumalakpak at ngumiti. Pilit kong pinipigilan ang sarili ko subalit unti-unti na yatang nahuhulog ang loob ko sa taong naging crush ko sa may waiting shed. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay tinanghal akong title holder na Mr. United Nations 2005 at si Janine naman ang Miss United Nations second runner-up. Masayang masaya ang buong school community namin sa pagkapanalo ng kanilang delegates. Ako na hindi pa rin makapaniwala sa new milestone ng buhay ko ay masaya na rin sapagkat marami akong napasayang tao. Hindi ko alam sa sarili ko pero nang unti-unti nang umalis sa mga tao sa bulwagan ay bigla kong hinanap yung crush ko. Lingon dito, lingon doon hanggang sa makita ko na siya. Paalis na rin siya kaya hinabol ko siya. Sayang nga lang dahil malapit ko na siyang maabutan ay may humarang na mga babaeng schoolmate ko at sinabing pa-picture naman kami kasama mo. Congrats nga pala. At yun nga, natapos ang araw na medyo malungkot ako dahil hindi ko nakausap ang crush ko. Subalit masaya rin naman dahil napanood niya ako. Dumaan ang mga araw at buwan, March na. Nakatapos na ako ng high school at sobrang saya ko dahil class salutatorian ako sa aming batch. Noong summer vacation naman ay napagdesisyonan kong kumuha ng BSBA, Major in Marketing Management. Dahil sa gusto ko ang field ng business at dahil na rin sa flexible ang course na ito. Ibig sabihin kahit saang larangan ng trabaho ay may ganito. Dito na lang din malapit sa amin ako nag-aral kasi ayoko makipagsapalaran sa ibang lugar na hindi ko kabisado. At isa pa ay nais ko sanang makitang muli ang crush ko. Kaya sinadya kong mag-aral sa paaralang pinapasukan niya. Pasukan na noon at ang ikinikintal ko sa aking isipan ay hanapin ang crush ko. Ngunit mukhang mahihirapan yata ako dahil na rin sa napakalaki ng aming paaralan. Maraming tao nag-aaral dito at medyo malalayo ang mga buildings ng ibang colleges dito sa building ng College of Business and Accountancy. Typical first day scene ang nangyari sa school ko noon. Ang magpakilala sa harap ng klase, ang tumahimik dahil walang kakilala at ang medyo makipagkwentuhan sa mga nakikipag-usap sa iyo. Isa na doon si Yumi. Siya ay half Japanese, half Filipino. Medyo maingay nga siya sa room eh. Yung tipong umaalingaw-ngaw ang boses niya sa tuwing wala pa yung teacher namin. Pero pagdating naman sa class hours ay akala mo'y anghel sa sobrang tahimik at ayaw nang may maingay. Uso sa college ang seating arrangement by alphabetical order. At hindi ko kinagulat na si Yumi ang makakatabi ko dahil sa surname namin na magkamukha. Naging maganda naman ang pwesto ko dahil sa tabi ako ng bintana. Malaya akong tumitingin sa labas anumang oras na naising ko. Kapag nabuburingan ako sa professor ko ay ililipat ko na lang ang focus ko sa labas para tumanaw ng mga puno at mga estudyanteng nagtatawanan sa ibaba sa harap ng college building namin. At dahil nga sa katabi ko si Yumi ay naging close kami sa isa't isa. Palagi kaming nagkwekwentuhan at natuto na rin akong dumaldal ng dahil sa kanya. Nagugulat na nga lang ang iba na mga kaklase namin sapagkat tahimik daw ako noon. At dahil nga nahawa na ako kay Yumi ay umingay na rin ako. Natatandaan ko pang isang insidente sa classroom habang nagdi-discuss ang teacher namin sa accounting.
Boring ang subject na ito at inaamin kong inaantok ako sa professor kong napakabagal magsalita at mag-discuss ng mga lessons. Natawa na lamang ako kasi si Yumi rin pala ay tinatamad ding makinig sa aming professor. Kaya napagdesisyon na naming maglaro na lang ng text twist sa cellphone niya. Hindi naman kami masyadong mapapansin dahil nasa likuran naman kaming nakaupo. Mataas na ang level ng nilalaro namin hanggang sa may na-encounter kaming word na mahirap hulaan. Pinaglaruan lang namin yung mga letra upang makuha namin ang pinakamahabang salita. Subalit tinatabla na ata kami ng katamaran at kaantukan kaya hirap kaming hulaan ng nasabing salita. At nang mag-time up na sa laro niya at nang makita namin ang sagot sa salita ay hindi ko napigilang sumigaw ng paninisi kay Yumi. Tingnan mo oh, sabi ko sa iyo assets yung longest word eh. Talagang malakas ang pagkakasigaw ko papadudot kaya naman nagulantang ang buong klase at nagtawanan ang mga kaklase ko pati na rin ang professor ko. Buti na lamang at medyo mabait ang professor ko at inakala niyang tungkol sa accounting subject niya ang pinag-uusapan naming dalawa ni Yumi. Hiyang-hiya ko sa pangyayaring yon dahil nga sa nagawa kong pag-iiskandalo. Habang lumilipas sa mga araw ay unti-unti ko ring nakikilala ng lubos si Yumi. Maliban sa alam kong may lahi siya, nalaman ko rin na may family business sila sa Pilipinas, sa Japan at sa Korea. E di mayaman ka pala. Grabe, nasambit ko habang nagkikwento siya. Uy hindi ha, anong mayaman ka dyan? Kung may family business kayo at sa 3 bansa ito, malamang ay mayaman ka nga. Kung iniisip mong mayaman ako, then tama ka. Pero dati yun eh. Ngayon average living na lang kami. Simula nang magkahiwalay sina papa at mama. Masyado kasing silosa si mama pagdating kay papa. Yung tipong ultimo mga business partners na babae ni papa. Pinagseselosan niya. Kaya yun, hindi natagalan ni papa yung ugali ni mama. Kaya nakipaghiwalay siya. So you're living with your mom right now? Oo, kasi hindi naman ako close kay papa eh. Kaya minabuti kong sumama kay mama. Pero kahit hiwalay na sila, papa keeps on sending me money whenever I demand. Naging mahaba ang discussion naming dalawa at nang maitanong ko kung bakit marketing management ang napili niyang kurso ay nabigla ako sa kanyang revelasyon. You know John, naiintindihan ko rin naman si mama kung bakit naging ganun ang ugali niya. Kasi naman si papa ay sadyang babaero talaga. Dati. To think na ang dami ko kayang kapatid sa labas. All in all mga 8 kaming anak ni papa. At kaya marketing ang kinuha ko dahil gusto kong i-manage yung business namin. Ibig sabihin ba nun makikipag-away ka sa pag-manage ng company ninyo? Not really makikipag-away pero mas mainam na may alam ako sa business. Dahil right after kong graduate ay babalaking kong kunin kay papa ang company para mai-take charge sa akin. Madali lang yon. I have a trusted lawyer. Kaya-kaya kong kunin ang company sa kamay ng mga kapatid ko sa labas. So you mean, wala kang makukuhang mana sa tatay mo? Exactly. Dahil nga sa 8 ang anak niya. Ako lang ang hindi close sa kanya kaya hindi niya ako binigyan ng mana. Lupa lang ang ibinigay niya sa akin. Ano naman ang gagawin ko doon? I want the company back to my hands. Sa ganong pagkakataon ko lang nakitang nagseryoso ang mukha ni Yumi sapagkat lagi siyang masiyahin at palatawa. Pero ibang Yumi ang nasaksihan ko noon. Larawan siya ng babaeng handang gawin ang lahat maibalik lang sa kanya ang bagay na nararapat lamang sa kanya. Ewan ko ba papadudot pero sa tagpong yon ay mas naging attached na ako sa kanya. Simula nang marinig ko ang kwento niya ay hindi ko mapigilang maging close sa kanya. To the extent na maging caring ako sa kanya. Yung parang bigla ay nakaramdam ako ng parte na siya ng puso ko. May mga kabarkada rin naman akong mga lalaki sa school pero mas madalas kaming magkasama ni Yumi. Minsan nga ay tinutokso kami na mag-boyfriend-girlfriend dahil sa closeness namin sa isa't isa. Kapag ganon ang sinasabi nila sa amin ay ngingiti lamang kami at sasabihing magkaibigan lamang kami.
friend zone kumbaga. Aaminin kong may espesyal akong nararamdaman sa kanya, Papa Dudut. Pero yung damdaming yon ay hanggang kaibigan lamang at hindi lalampas pa doon. Hindi rin kami naiilang sa isa't isa kapag ginagawa kaming examples ng mga professors namin tapos medyo involved sa lab yung pag-uusapan. Okay lang sa amin dalawa, isa pa ay halimbawa lang naman kasi. Para namang magiging totoo yung sinasabi nila. Nakasanayan ko na nga yun eh. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay laging panunukso about sa amin ang naririnig ko sa school. At hindi ko na malayang ang mga tagpong yon ang unti-unting magpapalimot sa pagkamis ko sa taong nakita ko noon sa waiting shed. Yung sinasabi kong crush ko. Sa pagtatapos ng academic year ay nagkaroon ako ng mataas na marka at yon ang naging dahilan upang maging Dean's Lister ako sa batch namin. Marami naman kaming Dean's Lister sa batch namin. Mga 34 kami at kasama na rin doon si Yumi. Isang araw ay pinatawag kaming 34 sa Dean's office upang formal na iharap sa faculty and staff ng aming kolehiyo. Yun na rin ang pagkakataong makapag-fill up kami ng application form na magpapatunay na Dean's Lister nga kami. Maraming natuwang professor dahil nga madami daw ang mga DL sa batch namin. At umaasa raw sila na konti lamang or sana ay walang malaga sa amin pagdating ng 4th year. Pagkatapos ng meeting ay sinadya ko magpaiwan upang makausap yung college secretary namin. Kinausap ko siya na kung maaari ay makita ko ang profile ng mga estudyante sa kolehiyo namin. Sa puntong yon ay nagbabaka sakali akong makita ang profile ng crush ko sa waiting shed para malaman na rin ang pangalan niya. Noong kasing minsang nagkasabay kami sa bus ay nakita ko na may hawak siyang libro na business finance kaya pinapalagay ng aking loob na siya ay kabilang din sa aming kolehiyo. Malakas ang loob ko na nasa Department of Financial Management siya kaya hinanap ko ang records ng mga FinMan students. Subalit nabigo ako, Papa Dudut, sapagkat wala ang profile niya doon. Naging okay naman ang summer vacation ko at medyo pressured na rin ako dahil nga sa kailangan kong i-maintain ang grades ko. Kaya napagdesisyonan kong bumukod muna ng matutuluyan sa aking magulang. Naiintindihan nila ang ninanais ko. Good for one person only kaya komportable ako sa environment ko. Makakapag-focus ako sa aking studies kaya naman laking pasasalamat ko nang matagpuan at mapa sa kamay ko ang kwartong yon. Kahit nga sabihin nating medyo may kamahalan nga lang ng konti. Natatandaan ko pa noong isang araw. Uwi na namin galing sa school at sobrang lakas ng buhos ng ulan. Natsyempohang may 3 reports and projects pa akong dapat tapusin kaya naman nagmadali na ako para makauwi sa apartment ko. Hindi ko na ininda yung ulan para lang ma-meet ko yung deadlines. Sa halip na pumara ako ng jeep, no choice ako kundi ang mag-LRT. Alam kong haharapin ko ang siksikang mga tao pero wala akong pakialam. Dahil nasa isip ko lamang noon ay dapat matapos ko na ang ginagawa ko. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay makikita kong muli ang taong nagpatibok sa aking puso. Ang taong munti ko nang makalimutan sa tagal ng panahon na hindi kami nagkita at ang taong naging inspirasyon ko kaya ako pumasok sa aming eskwelahan. Oo, ganon pa rin ang itsura niya subalit siya'y naging attractive sa paningin ko. Nakuha na naman niya ang atensyon ko. Mukhang nagmamadali rin siya base sa kinikilos niya pero ako ay medyo umandar ang pagkapilyo ko. Kaya ayon, unti-unti akong lumapit sa kanya. Eksakto namang habang naglalakad papunta sa kanya ay sabay dating ng tren. Kaya ayon, naguunahan ang mga tao at medyo na-stranded ako sa isang lugar at no choice ako noon. Hanggang tanaw na lamang siya. At nakauwi ako sa bahay na medyo bad trip pero kahit papaano ay masaya nga dahil nakita ko siyang muli. Lumipas ang mga buwan at ganoon na lamang ang ginagawa ko. Kahit na hindi ako nagmamadali ay sinasadya kong sumakay ng LRT pa uwi. Wala akong pakialam kung makikipagsiksikan ako sa maraming tao.
Basta lang dumating at makita ko siya ay masaya na ako. At isang araw nga ay hindi ako nagkamali. Nandun muli siya habang naghihintay ng tren. Pero ngayon, nakaupo na siya sa may bench. So lumapit na ako at talagang meron akong madaming lakas ng loob para makausap siya. Subalit tila ayaw ata ng pagkakataon dahil noong nakalapit na ako sa kanya at akmang kakausapin ko na siya ay biglang tumunog naman ang busina ng tren. Ayun, epic fail muli. Nakausapin ko ang crush ko. Natapos ang first semester na ganon lagi, Papa Dudut. Wala akong pagkakataon na makausap siya, Papa Dudut, at madalang ko na rin siyang makita sa may LRT. Nanlulumo na talaga ako kaya naisulat ko ang isang liham na naglalaman ng mga nasa kalooban ko. Lahat ng hinanakit, sakit, pighati, pagkadismaya at ang lihim kong pagtingin sa kanya ay naisulat ko. Siyempre, Papa Dudut, umaasa naman ako na kapag nagkita kami ay masasabi ko na ang lahat kahit na hindi pa payagan ang panahon at pagkakataon. Lagi kong daladala yung letter na isinulat ko dahil nagbabaka sakali akong makita siya at para maibigay ito sa kanya. At mukhang pinakinggan naman ang aking kahilingan sapagkat kalagitnaan ng Nobyembre noon, simula na ulit ng pasukan ay nagkasabay kaming muli sa LRT station. Tamang-tama dahil halos walang katao-tao noong mga oras na yon. At saktong kaalis pa lamang ng nagdaang tren kaya naman mukhang medyo matagal-tagal pa bago dumating ang panibagong tren. Nakaupo ulit siya sa bench at may ideyang pumasok sa utak ko. Tumabi ako sa kanya at palihim na inipit ang liham na isinulat ko sa librong katabi niya. Naging successful naman ang bala ko kaya nakangiti akong naghihintay ng tren na darating. Buti na lamang ay hindi niya napansin na may nilagay ako sa libro niya. Ngunit hindi ko alam kung sinadya ba ng pagkakataon na hindi kami magkakilala ng lubos. Sapagkat nang dumating na ang tren ay bigla siyang tumayo. Tila yata nagmamadali siya at sa sobrang pagmamadali niya ay agad-agad niyang tinangay ang libro niya at napansin kong nahulog ang inipit kong sulat. Napansin niya na may nahulog at akmang kukunin at hahabulin pa sana niya. Kaya lang ay nahulog ito doon sa mismong railroad kaya hindi na niya inabutan pa. Baka sa mukha niya ang pagkadismaya dahil baka ang iniisip niya ay mahalagang notes or hands out yung nakasulat sa papel na nahulog. Sa sobrang inis ko at pagkadismaya ay hindi muna ako sumakay ng tren na nag-aabang. Hinayaan ko na munang mawala ang aking pagka-bad trip dahil sa mga nangyari. Hindi ko lubos maisip na bakit ganon. Ayaw ba ng tadhanang magkakilala kami? O pilit kaming pinagtatagpo subalit hindi naman nagkakausap? Masyadong OA pero halos maiyak-iyak na ako dahil hindi na kaya ng emotional state ng katawan ko ang mga nagaganap. Noong paalis na ang nag-aabang na tren ay napatingin ako sa pintuang pinasukan niya. At nakita kong nakatitig siya sa akin. Ang kanyang tingin ay balot ng pagtataka. Subalit hindi ako namamalik mata nang biglang ngumiti siya sa akin. Kitang-kita ko yon at pagkatapos ay umalis na ang tren. Kinilig at natuwa ang aking puso nang nginitian niya ako. Hindi na ako nanghihinayang sa mga pagkakataong hindi ko siya nakausap dahil ang mga matatlabi na lamang namin ang nag-uusap. Masayang masaya ako sa tagpong yon, Papa Dudut. Kaya naman naalis ang lahat ng bad trip sa buhay ko nang dahil sa kanya. Nariyan pa ang midterm examinations namin dahil sa sobrang inspired ako ay ginanahan talaga akong mag-aral. To the point na halos lahat ng subjects ko ay mai-perfect ko ang major exams. Kaya naman midterms pa lamang ay palung-palo na flat 1 at 1.25 ang grades ko. Siguro nga ipatikim lamang ito ng pagkakataon sapagkat hindi na kami muling nagkita pa. Natapos ang nalalabi pang
buwan para sa second year college ko ay hindi ko na siya muling nasilayan. Nakakainis na nakakalungkot sapagkat pakiramdam ko ay umaasa na naman ako. Para naman kasi akong tanga nito. Umaasa at nagmamahal ng palihim sa isang taong hindi ko namang kilala. Subalit paminsan-minsan ko lamang makita. Ganito nga siguro pag in love ka na. Magmumukha kang tanga kahit na sobra-sobra ka nang nahihirapan at nasasaktan sa mga ginagawa mo. Mabilis na lumipas ang bakasyon kaya naman balik muli sa normal ang lahat. Third year college na ako noon sa kursong marketing management at hinaharap ko na ang matinding major subjects at terror na professors. Hindi ko pa rin talaga makakalimutan ang taong yon. Isa na lang ba siyang alaala na hindi ko na kailanman matatagpuan. Ito lagi ang iniisip ko sa tuwing nag-iisa at walang makausap. Ang naging kaklose ko namang si Yumi ay may boyfriend na ng panahon na yon. Kaya naman naisipan kong dumistansya ng bahagya sapagkat baka ma-issue kami dalawa. At saka ayaw ko namang ako ang pag-ugatan ng pag-aaway nila. Isang araw ay nakatanggap ako ng invitation mula sa aking mga high school friends. Birthday kasi ng advisor namin sa susunod na linggo kaya naman nagkayayaan na magkaroon ng surprise party para kay Ma'am Bernadette. Sakto namang walang mabigat na projects nor assignments kaya naman pumayag ako. Ang na-assign sa akin na dalhin ay cake. 3 kami magkakaklase na nagambagan para sa cake dahil medyo may kamahalan ang napili namin na disenyo ng cake. At dumating nga ang araw ng surprise party. Maaga ako nagbihes dahil nga dadaanan ko pa sa bake shop yung pinagawa naming design ng cake. At dinaanan ko na nga yung cake. Wait pa raw ng 10 minutes sabi ng ate sa may cashier kasi fina-finalize pa raw ang design. Pumayag naman ako kaya naghintay na lamang ako sa bakanting upuan sa may sulok ng bake shop. Habang nagbumuni-muni ay sinariwa ko ang panahon na paboritong-paborito ako ni Ma'am Bernadette. Dahil nga sa achievements na nakuha ko noong high school student ako. She stood as my mother noon kaya naman malaki ang aking pasasalamat dahil sa mga nagawa niyang tulong sa isang simpleng taong katulad ko. Siya rin ang pinagsabihan ko ng lahat-lahat. Yung mga problema, hinaing at ang kaisa-isang sekreto na ni isang tao ay walang nakakaalam kundi siya lamang. Malaki ang tiwala ko sa kanya kaya naman alam kong wala siyang ibang pinagsabihan tungkol sa sekretong ibinunyag ko sa kanya. Kahit na tila'y nagulat siya dahil hindi niya talaga inaasahan ang ipinagtapat ko sa kanya. Since medyo matagal-tagal pa yung cake na in-order ko ay napag-isipan ko munang mag-sound trip habang naghihintay. Mabuti na lamang at dala ko ang iPhone ko noon kaya naman may umaaliw sa akin kahit papaano. At sa hindi sinasadyang pagkakataon, ang puso ko'y tila huminto sa pagtibok na muling pagtagpuin kami ng taong crush ko. Ang taong naging inspirasyon ko at ang taong iniyakan ko pa noon kasi minsan ay hindi pa kami nagkakausap. Nandun siya sa bake shop at may kukunin din siyang cake. Sir John? Here's your cake. Kindly check if we have done properly the design you wanted. Sabi ng manager ng bake shop. Nung una ay hindi ko siya narinig kaya naman tinawag niya akong muli. Nawala ako sa ulirat dahil na starstruck ulit ako kay crush. Papalapit na ako sa cashier para magbayad at nandun din si crush. Kaya naman kinakabahan ako ng todo-todo. Nang makalapit na ako sa cashier ay nginitian niya ako. Halos maubos ang lakas ko dahil sa kilig na nararamdaman ko. Sadyang nakakamatay ata ang ngiti niya sa akin. After kong i-check yung cake ay nagbayad na ako. Sakto namang habang hinihintay yung sukli ko ay pinakita naman yung cake na ipinagawa niya. Happy birthday mommy ang nakalagay sa cake. Sa isip-isip ko ay ang sweet niyang tao dahil nga sa binili niyang cake. Hindi na ako nagtagal pa dahil after kong matanggap yung sukli ay tumawag sa akin yung kaibigan ko na magsisimula na raw yung party at hinihintay nila yung cake.
Sayang nga lang dahil kailangan ko nang umalis at hindi ko na matitigan ng matagal si Crush. Masaya ang party na hinanda namin para kay Ma'am Bernadette. Halatang nasurpresa siya sa regalong binigay namin. Ito rin ang tanda ng utang na loob ng class advisory niya dahil sa mga nagawa niyang kabutihan sa pagtulong sa amin. Mag-aalas 7 pa lamang ng gabi ay umalis na ako. Kinakailangan ko pa kasing gumawa ng marketing plan. So lumabas na ako ng school campus at as usual ay nagabang na masasakyan pa uwi. Hindi naman masyadong katagalan ay may bus na dumating kaya sumakay na ako. Nakaupo ako sa may bandang likuran. Banaad lamang ang takbo ng bus nang biglang promeno ito. Mukhang may sasakay yata at hindi ako nagkamali at nasurpresa ako, Papa Dudut. Yung crush ko, nandito rin siya at sasakay siya sa bus. Naghanap siya ng mauupuan. Eto na naman ako. Todo usad sa gilid para mapansin niyang may space pa. Tumabi naman siya sa akin at ngumiti. At ang sweet ng pagkakangiti niya. Ramdam ko ang pagkakilig ko sapagkat hindi ko alam kung ano ba ang kinikilos ko ngayong katabi ko na siya. Alam mo yun, Papa Dudut, ang dami kong gustong sabihin sa kanya. Subalit hindi ko naman masabi ngayon dahil sa sobrang kaba at kilig. Habang naglalakbay patungo sa paroroonan ng bus, ay nagsa-sound trip lamang siya. At eto na naman ako, nilakasan ko ang loob ko dahil malapit na akong bumaba ng bus. Alam mo, matagal na akong may gusto sa'yo. From the moment na nakita kita sa waiting shed years back, hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip at puso ko. Sorry ha, hindi kita kilala at wala akong alam about sa'yo pero there's just one thing I would like to confess. Mahal na kita. Saktong after ng confession ko ay nastapat na ako ng kantong bababaan ko. Kinapalan ko na lang ang mukha ko. Alam kong hindi rin niya narinig yon kasi naka-headset siya at paniguradong wala siyang pakialam sa mga sinasabi ko. Mabilis na lumipas ang panahon. At second semester na, Papa Dudut, third year na ako. Ordinaryong araw lang noon, nasa classroom lang kami at may discussion ng professor kung ubod ng bagal magturo. International marketing ang kanyang itinuturo. Puro theories ang mga sinasabi niya, kaya naman sobra talagang nakakatamad pakinggan ang mga lessons. Since alphabetical order kami sa sitting arrangement at sakto lamang nasa gilid ako ng room at tapat ng bintana, hindi ko maiwasang sumilip sa bintana dahil naiinggit ako sa mga estudyanteng masasaya. Buti pa sila nagtatawanan samantalang kami rito halos patayin na sa sobrang pagkabagot. At patuloy ang aking pagtitig sa labas nang makita ko ang isang pamilyar na mukha. Bumilis ang tibok ng puso ko. Siya nga, hindi ako maaaring magkamali. Siya ang crush ko. At pakiwari ko ay based sa direksyong tinatahak niya ay papasok siya sa building namin. Ibig sabihin taga-college lang din naman siya. Nabuhayan ako ng dugo. Mukhang nagmamadali siya pero may napansin akong suot niyang ID lace. Per course and year level kasi ang lanyard ng ID namin. Para daw madaling makilala kung ano ang year mo. Right after our class ay lumabas ako at tumungo sa dean's office upang magtanong ng mga copies ng ID lanyard. Nakausap ko ang college secretary, Papa Dudut. Binigyan niya ako ng kopya ng ID lanyards ng mga estudyante sa kolehiyo namin. Based sa aking pagkakaalala ay may white and touch of blue ang lanyard ni Crush. Kaya nung nakita ko ang kopya ay napagtanto ko na BS Accountancy 4th year level na siya. Mukhang nagiging malala na yata ang aking kasalukuyang katauhan sapagkat nagmamahal ako ng taong hindi ko naman kilala at paniguradong walang pakialam sa akin. Papa Dudut, alam kong huhusgahan ako ng marami sa inyo. Subalit eto talaga. Tanggap ko ang sarili ko. Tanggap kong may pagkukulang sa katauhan ko at siya ang alam kong magkokompleto nito. Kung dati ay pinipigilan ko ang sarili ko na huwag magmahal sa taong hindi naman karapat-dapat sa aking puso. Ngayon ay hindi ko na talaga kaya pa. Makasalanan man kung makasalanan subalit tao lang din naman ako. At human nature ko ang magmahal.
Isang pagmamahal sa maling tao. Oo, bisexual ako. Umiibig ako sa babae at sa kapwa ko lalaki. At ang crush kong tinutukoy sa simula pa lamang ng aking kwento ay si Julius. Alam kong maraming kukwestiyon sa aking naging karanasan. Subalit alam kong mali, pero hindi ko mapigilan ang mga nangyayari. Natapos ang second semester at ang boring ng summer vacation. Simula ng klase ay nakita ko na naman siya, ang crush ko na si Julius. 5'9" siya. Maputi, built-in ang katawan kasi nagji-gym siya and basketball player siya. Ang gwapo talaga niya. Kaso meron siyang girlfriend. Nagtataka kayo kung bakit ko siya naging kaklase? Well, sa isang subject lang naman. Naubusan kasi siya ng slot sa subject sa Rizal na nagkataon namang sa aming klase ay mayroon pa, kaya naman sa klase namin siya sumama. Habang kausap ang mga classmate ko ay napansin kong mag-isa lamang si Julius, kaya naman nilapitan ko siya. Kumusta? Parang tahimik mo ngayon ah. Wala, may iniisip lang ako. Ang matipid niyang sabi. Tara, kantin tayo, gusto mo? Pumayag naman siya sa imbitasyon ko. Mabait si Julius, yun nga lang ay palaging tahimik. Habang naglalakad papunta sa kantin ay nasabi ko, nga pala, gusto mo mag-rent ng apartment? Lilipat na kasi ako eh. Naghahanap kasi ako ng cashier ng renta. Magkano ba? Gusto ko na rin kasing mag-apartment or dorm eh. Nakakapagod na kasi ang biyahe. Taga Batangas pa ako. 8,000 monthly tapos tig 4 tayo. Itatanong ko muna kung papayagan ako ha. Kinabukasan pagpasok ko ng school ay absent si Julius sa subject namin na ipinagtaka ko. Pagkatapos ng klase ay nagpunta kami ni Yumi sa SM para bumili ng mga kakailanganin sa project namin sa Total Quality Management. Pagpasok namin ay may nakita si Yumi. Jan, di ba si Julius yun? And look kasama niya ang girlfriend niya. Oo nga, kaya pala hindi pumasok kanina kasi may date sila. Hindi ko pinahalata na nawala ako sa mood dahil nahihiya naman ako sa best friend kong si Yumi na minsan lang kong mag-aya. After naming bumili ng mga materials ay nagaya na akong umuwi. Nagtaka si Yumi dahil nga masyado pa raw maaga. Subalit kinatwiran ko na lamang na medyo sumama yung pakiramdam ko. Pumayag naman siya at umuwi na kami. Pag-uwi ko sa bahay ay tinext ko si Julius. Tol, pinayagan ka na ba dun sa apartment na sabi ko? Ilang oras na ay hindi pa rin siya nagre-reply. Hanggang sa nakatulog na ako. Sumunod na araw after class ay nakita ko si Julius kasama ang ibang varsity. Bigla niya akong tinawag. Jan, lumapit ako. Yung sa apartment nga pala, pinayagan ako. Kailan tayo lilipat? Next week Tuesday para walang pasok. O sige, pasensya ka na nga pala kung hindi ako nakapag-reply sa text mo ha. Wala akong load eh. Okay lang yon. O sige, may practice pa kami. Tumango na lamang ako sabay ngiti. Tuesday na, magkikita na kami ni Julius para lumipat sa apartment na tutuluyan namin. Magkikita kami sa Jollibee sa tapat ng LRT Ligarda Station. Ang dami mong dala. Tara na para makapag-ayos na tayo. Habang naglalakad kami ni Julius papunta sa apartment ay sinabi ko na yung features ng apartment na tutuluyan namin. 2 kwarto sa second floor tapos CR, sala at kusina sa ibaba. Tumango lamang siya at pagdating sa apartment, kanya-kanya na kami ng ayos ng gamit. Gabi na kami natapos magayos ng sarili-sariling kwarto. Julius, tara dinner muna tayo sa labas. Nagugutom ako. Sige lang, ligo muna ako. Pinagpawisan ako sa kakabuhat ng mga gamit eh. Sige ako rin. Pagkatapos mo, ako naman. Para pagkatapos mag-dinner, tutulog na lang. Nagsimula ng maligo si Julius habang naghahanda na rin ako para maligo. Habang bumababa ako ng hagdan, siya namang akyat ni Julius galing sa CR kasi tapos na siyang maligo. Parang hihimatayin ako sa nakita ko. Totoo ba ito? Ang crush ko nakatapis lang.
Kitang-kita ang maputi at macho niyang katawan. May six-pack na abs at machong braso at balikat at maskuladong dibdib. Nanlambot ang tuhod ko kay Julius pero hindi ko pinahalata. Wala pang nakakaalam na bay ako. Kahit boyfriend at sex sa same sex ay hindi ko pa nasusubukan dahil hindi pa ako ganun katagal simula nang tinanggap ko ang sarili kong ganito ako. Ang bilis mong maligo ang nasabi ko sa kanya. Gutom na kasi ako tol eh. Bilisan mong maligo Sige para makakain na rin tayo. Binilisan ko ang maligo at magbihis. Lumabas kami ni Julius para makahanap ng makakainan. Para akong may kasamang patay. Akala ko sa klase lang tahimik si Julius. Binasag ko ang katahimikang namamagitan sa aming dalawa nang magtanong ako. Kumusta na nga pala kayo ng GF mo, Julius? Kami? Ayos lang kami. Ikaw? Wala akong GF eh. Talaga? Sa itsura mong yan? Wala kang GF? Bakit hindi mo ligawan si Yumi? Close friend ko lang yon. Seatmate ko kasi kaya siya ang pinaka-close ko. Tol, wag kang maingay ha. Na kwento niya sa akin na gusto ka niya eh. Ligawan mo na. Maganda naman si Yumi. Talaga? Baka nagbibiro lang yun. Mukhang hindi naman tol. Ngumiti na lamang ako papadudot. Kung pwede ko lang sabihin kay Julius ang lahat-lahat. Na siya ang gusto ko. Pagkatapos naming kumain ni Julius ay bumalik na kami sa apartment at dahil nga pagod kaming pareho ay nakatulog kaagad kami. Lumipas ang ilang mga araw. Tara Yumi, wala naman tayong next class eh. Punta tayong covered court, may laro daw si Julius. Pagpasok namin sa covered court, patapos na ang game. Nanalo si Julius. Marami ang natuwa dahil nga nanalo ang team nila. Pamaya-maya pa ay napagdesisyon na namin ni Yumi na umalis nang biglang, "Hoy Jan, pauwi ka na ba? Sabay na tayo, sama ka Yumi. Inuman tayo sa apartment namin ni Jan." Pag-aaya ni Julius. Hindi ako pwede eh. Kayo na lang kasi may gagawin pa ako. Ang pagsagot naman ni Yumi. Ganun ba? Oo sige, ikaw ang bahala. Sabay-sabay kaming tatlong lumabas ng campus. Humiwalay na si Yumi tapos ay pauwi na kami ni Julius. Tol, daan muna tayo sa 7-Eleven. Bibili ako ng beer. Seryoso ka talaga tol? Oo tol, at saka wala namang pasok bukas eh. O sige. At 10 cans ng Red Horse ang binili ni Julius. Grabe ka Julius, patayan ba to? Kaya yan, mahina ka bang uminom? Bago umuwi ay bumili muna kami ng pwedeng gawing pulutan. Pag uwi namin sa bahay, sinimulan na naming mag-inom sa sala. 1-on-1 ang bumagsak ay talo, ang sabi pa ni Julius. Parang ang saya mo ngayon Siyempre tol, nanalo kami sa basketball eh. Nakatig 3 na kaming Red Horse. Kaya pa tol? Tanong niya sa akin. Oo naman. O lasing ka na yata eh. Hindi pa ako lasing tol. Huling tig-1 can na ang iniinom namin. Sumuka na si Julius. Okay ka lang? Hindi mo pala kayang uminom ng marami eh. Pahinga na tayo. Hatid na kita sa kwarto mo. Pagyaya ko sa kanya ay pareho kaming gegewang-gewang paakyat sa kwarto. Inutusan ko si Julius na magpalit na lamang siya ng damit dahil nga nasukahan na niya ito at ako na lamang ang bahala sa mga pinagkainan namin sa sala. Pagkatapos kong magligpit ay tinignan ko muna si Julius sa kwarto niya bago matulog. Nakatulog na siya nang hindi man lang nagpalit ng damit niya. Punong-puno ng suka ang damit niya at naawa ako kaya naman napag-isipan ko na palitan ang suot niya. Kumuha ako ng short at t-shirt pamalit sa suot niya. Dahan-dahan kong tinanggal ang damit niya at nakita ko na naman ang maputi at maskulado niyang katawan. Parang pang model ng underwear ang katawan niya. Sumunod ay dahan-dahan kong tinanggal ang suot niyang pantalon. Napalunok na lamang ako papadudot at pinagpapawisan at kinakabahan. Kitang-kita ko ang buong katawan ni Julius dahil brief na lamang ang natira.
Pinipigilan ko ang sarili ko pero hindi ko nagawa. Pinagpapantasyahan ko lang siya dati at ngayon na ang pagkakataon ko. Tinitigan ko si Julius habang natutulog. Ang gwapo talaga niya. Mapulang mga labi niya. Unti-unti akong lumapit sa mukha niya at dahan-dahan, palapit ng palapit hanggang sa maglapat ng mukha naming dalawa. Pumikit ako at dahan-dahan kong inilapat ang labi ko sa labi niya. Konti na lang at magdidikit na ang mga ito. Hanggang sa naglapat na ang mga labi namin. Ang lambot ng labi niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko at hinalikan ko siya. Sinamantala ko ang pagkakalasing niya. Habang hinahalikan ko siya ay naramdaman kong biglang gumalaw ang labi ni Julius. Napadilat ang mata ko sa kaba. Tuloy pa rin ako sa paghalik sa kanya. At bigla akong naramdaman ng unti-unting tumutugon sa halik ko ang labi niya. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Unti-unti kong inilayo ang labi ko. Habang lumalayo ako sa paghalik sa kanya ay parang may dahan-dahang humawak sa braso ko, paakyat sa aking batok ang kamay ni Julius. Bumigat ito at parang gustong ilapit ang mukha ko sa kanya. Dahan-dahan. Muli ay naglapat ang mga labi namin at hinilikan niya ako. Unti-unti kong naramdaman ang sarap at kasabay noon ay gumanti ako ng halik. Bumilis ang aming halikan hanggang sa merong mangyari sa aming dalawa ni Julius. Matapos ang mainit at tagpong yon ay tahimik kaming pareho. Nagbihis na ako at buwaba akong sandali para umihi. Pagbalik ko sa kwarto ni Julius, nakatulog na siya papadudot nang hindi man lang nagbihis. Ako na ang nagbihis sa kanya, dahan-dahan at baka magising. Pagkatapos ko siyang bihisan ay pumunta na ako sa aking kwarto. Pagkahiga ko ay nakatulog na ako kaagad. Kinabukasan pagising ko ay naisip ko kaagad ang nangyari. Hindi ako makalabas ng kwarto at hindi ko alam kung paano haharapin si Julius. Ilang minuto lang ang nakalipas papadudot, lumabas na ako ng kwarto. Nakakandado ang kwarto niya. Tahimik ang bahay at bigla akong kinabahan. Buong araw kong hindi nakita si Julius at marahil ay umalis siya habang tulog ako. Kinabukasan pagpasok ko sa eskwela ay wala si Julius sa subject naming Rizal hanggang sa matapos ang klase ng araw na yon. Walang Julius na nakipagkita. Umuwi ako sa apartment ng matamlay. Pagdating ko sa apartment ay diretso kaagad ako sa kwarto. Nagpahinga ako, nag-isip-isip ng malalim at may halong pagsisisi at sana'y hindi ko na lang ginawa yon. Nakatulog na ako sa kakaisip sa nangyari at hindi na ako nakakain ng dinner. Kinabukasan may klase ulit. Pagpasok ko ng room, late ako ng 15 minutes at nandun si Julius. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. After class ay lumapit si Julius. Jan, pasensya ka na nga pala kung umalis ako last time nang hindi nagpapaalam sa'yo. Tumawag kasi si mama, pinapauwi ako eh. Okay lang yon. McDo tayo, may treat. Nagulat ako. Hindi ko expected na magiging ganito ang pakikitungo niya sa akin after ng mga nangyari. Siguro nga ay sobrang lasing siya noon kaya hindi niya naaalala. Pagkatapos ng last subject ko which is entrepreneurship ay naghintay ako sa lobby ng college building namin. Kasi ongoing pa yung klase ni Julius sa applied auditing. After ng klase niya ay nagpunta na kami sa McDo. Hindi ka ba uuwi sa apartment ngayon, Julius? Uuwi pero may practice pa ako ng basketball. Sige, una na lang ako umuwi ha. Pagkatapos naming kumain ay pumunta na siya sa practice niya. Ako naman ay umuwi na papunta sa apartment. Nakangiti na ako kasi wala nang problema. Mukhang hindi talaga naaalala ni Julius ang nangyari. Pagdating ko sa apartment, nanood muna ako ng TV habang gumagawa ng homework. Ilang sandali lang ay dumating na si Julius. Umakyat na siya at nagbihis. Then bumaba siya sabay gumawa ng homework. Tumunog ang cellphone ko. Si Yumi nag-text. Jan, samahan mo ako bukas sa SM Manila ha after ng class. May bibilhin ako.
Habang nagtatype ako ng message ay nagtanong si Julius. Jan, yung about nga pala sa nangyari sa atin nung isang gabi. Ha? Bakit? Ano bang nangyari last night? Kabado kong sagot kay Julius. Yung sa kwarto mo, bakit mo ginawa yun? Yung ano? Yung alam mo na yun. Huwag ka na magmangmaangan. Kutungan kita eh. Natahimik akong bigla. Pinagpapawisan at napahinga ng malalim. Yung tingin ni Julius ay parang halong pangaasar. Yun lang ba? Lasing ako nun eh, sabay ngiti. Talaga lang ha? Sabay ngiti na may halong pangaasar. Bakit ka ganyan makangiti? Parang nangaasar. Tusukin kita ng ballpen, gusto mo? Bakit ka napipikon sabay tawa? Kuha lang ako ng tubig. Habang naglalakad papunta ng kitchen ay bahagya siyang nagparinig. Hindi alam kunwari ka pa? Naglukot ako ng papel, saka ako binato kay Julius. Pagbalik niya ay tahimik ang paligid. Tulog na ako dyan maaga pang pasok natin. Sabi ko naman ay sige, tapusin ko lang to tapos tulog na rin ako. Umakyat na si Julius at natulog na. Ako naman patapos na sa ginagawa ko. Antok na rin ako kaya natulog na rin ako. Kinabukasan ay may kumatok sa kwarto ko. Sino yan? Tanong ko habang pipikit-pikit pa ang mata ko. Malilate na tayo, bumangon ka na. Nagulat ako. Si Julius at ginigising ako. Para sumabay pumasok, kinilig naman ako doon. Pagbaba ko ay may nakaredy ng breakfast at nagulat ako. Wow, may sakit ka ba Julius? Niluto ko lahat. At saka tayo nilang dalawang magkasama sa bahay tapos magkakanya-kanya pa ba tayo? Tara, kain na. Habang kumakain kami ay hindi ko mapigilang mag-comment sa luto niya. Magaling ka palang magluto. Talaga? Okay lang ba yung pagkakaluto? Oo, itlog lang naman kasi to at saka hotdog. Walang kahirap-hirap iluto, sabay tawa. Yan lang ang meron sa ref Kumain ka na nga lang dyan. Pagkatapos kumain ay naligo na siya habang nag-aayos ako ng gamit. After niya ako naman ang naligo. Pagkatapos ay pumasok na kami at nakasalubong namin si Yumi. Jan, samahan mo ko mamaya ha? Sige, pumayag na rin ako sa alok ni Yumi. Saan kayo pupunta? Tanong naman ni Julius. SM Manila, magpapasama ako kay Jan. May bibilhin kasi ako Sagot naman ni Yumi. Pasabay na ha. Pupunta rin ako dun mamaya Magkikita kami ng girlfriend ko. Sa litrang kasi siya nag-aaral. Sagot naman ni Julius. Natahimik akong bigla. After ng class ay pumunta kami sa SM. Pagdating namin doon ay naghihintay na ang GF ni Julius. Si Yumi and Jan nga pala, mga classmate ko sa Rizal subject. Pakilala sa amin ni Julius sa girlfriend niya. Si Vanessa, GF ko. Ang pagpapakilala naman niya sa girlfriend niya. Ang ganda ng girlfriend ni Julius. Bagay sila. Kaya pala tumagal sila ng 2 years, umalis na si Julius kasama ang GF niya. Habang kasama ko si Yumi ay nagtanong siya. Ikaw Jan, bakit wala ka pang GF? Gusto mo ikaw? Pabiro kong sabi kay Yumi. Ha? Sira ka talaga? Papadudot, ramdam ko na matagal na akong gusto ni Yumi. Kung ligawan ko kaya siya, total ay mukhang wala naman akong pag-asa kay Julius. Ito na lamang ang nasabi ko sa sarili ko. Pagkatapos ng nakakapagod na araw ay umuwi na ako sa apartment. Wala pa si Julius at mukhang hindi na naman siya uuwi. Subalit pagkahiga ko sa kama ay narinig ko ang boses ni Julius kaya nagmadali akong tumayo mula sa pagkakahiga at bumaba ako. I'm home. Pasalubong ko para sa iyo, Pizza Hut. Hindi ko maintindihan ang mararamdaman ko noon. Mamamatay na yata ako sa sobrang kilig si Julius pinasalubungan pa ako. Ano ba itong nararamdaman ko? Parang tuluyan na ata akong nai-inlove sa crush ko. Ang bait mo naman, nag-abala ka pa. Tara, kain na tayo. Sige,
Actually, binili ko yan para sa atin talaga kasi hindi pa rin ako nagdi-dinner eh. Bigla ako napasimangot. Ah, ganun ba? Akala ko naman. Eto naman, niloloko ka lang eh. Para sa'yo talaga yan. Visit ka talaga, tara kain na tayo. Sabay ngiti. Hi Papa Dudut. Hindi ko na alam ang gagawin ko. May GF na siya pero lately ay nagiging sweet siya sa akin. Unti-unti na talaga akong nai-inlove sa kanya pero hindi tama ito. Tahimik kaming kumakain nang biglang nagsalita si Julius. Gusto kita? Napatigil ako sa pagkagat ng pizza. Ha? Pautal-utal kong sabi. Sabi ko gusto kita. What do you mean? Basta gusto kita. Yun na lang muna. Pagkatapos ng nangyaring yon ay mas lalo pa kaming naging close sa isa't isa ni Julius. Everyday bago pumasok ay pinagluluto niya ako ng breakfast. Minsan kumakain kami sa labas at minsan naman sa bahay lang ako nagmumukmok kapag may date sila ng GF niya. Pero lagi naman siyang may pasalubong kapag umuwi. Habang lumilipas ang araw ay mas lalong tumitindi ang nararamdaman ko sa kanya. Hanggang sa isang gabi, tabi kaming matulog ni Julio sa kwarto ko dahil nawala ang susi ng kwarto niya. Gabi na kaya hindi na niya mapuntahan ang may-ari ng bahay para mahiram ang duplicate ng susi para magamit. Tahimik ang paligid habang magkatabi kami. Nagpapakiramdaman kaming pareho. Julius, paano kung sabihin ko sa iyong mahal na kita? Bakit mo naman natanong yan? Yung kasi ang nararamdaman ko sa iyo eh. Talaga? Bakla ka kasi. At tumawa siya ng malakas. Paano kung sabihin ko sa iyo na nahuhulog na rin ang loob ko sa iyo? Teka, paano ka ba nagsimulang ma-inlove sa akin? Unang beses pa lamang kitang nakita sa may waiting shed few years. Bakit naging crush na kita? Ewan ko ba? Dati ko pa itong nararamdaman pero hindi ko na lang pinansin. Alam mo ba, ikaw ang naging dahilan kung bakit sa school na yan ako pumasok kasi nga sinundan kita. Tapos lately nagiging sweet at caring ka pa sa akin. Kaya na-fall na ako sa'yo ng tuluyan. Hindi ba malapit ka lang dito? Bakit ka pa nag-apartment? Maingay kasi sa bahay 5 kami magkakapatid. Hindi ako makapag-aral ng mabuti kaya naisipan kong humiwalay muna. Tapos naisip kita. Kung hindi kita mapapayag na makahati sa upa, hindi ko na itutuloy. Kasi gusto talaga kitang makasama. Kaso dinededma mo lang ako ikaw, bakit mo ako nagustuhan? Di ba may GF ka na? Bakit ka nagkakagusto sa lalaki? Hindi ko rin maipaliwanag Kapag nakikita kita sa eskwela, ibang nararamdaman ko. Hindi ko maipaliwanag. Natatandaan mo pa ba? Nung una pa lang tayong magkita sa may waiting shed. Pansin ko na lang lagi kang tumitingin sa akin pero hindi ko yun pinansin. Pero nung huling pagtagpuin tayo ng panahon sa pageant sa LRT, sa bake shop, hindi ko maipaliwanag yung feeling pero lagi na kitang iniisip. Kaya nga nung unang tinanong mo ko about dito sa apartment, kinausap ko kaagad si mama para payagan ako. Remember the night na nag-inuman tayo? Alam ko lahat na nangyari. Hindi lang kita pinigilan kasi gusto ko rin naman Talaga? Gusto mo bang makipagrelasyon sa akin? May GF na ako Tama na sigurong ganito na lang muna tayo. Pero ang gusto ko may tawagan tayong dalawa. Okay sige, anong gusto mo? Honey kaya? Sweetie or baby? Masyado ng common yun, teka. Isip ako. McDo na lang. Sabi nga ni Sharon sa commercial love ko to. Ayos yun Simula ngayon ikaw na ang McDo ko ha. Nakangiti kong sabi sa kanya. Hanggang sa nakatulog na kaming dalawa. Kinabukasan ay sabay kaming pumasok ni Julius. Pagtawid namin ay hinila niya ako. Yun pala ay may dadaang pang sasakyan. Napayakap ako sa kanya. Nakakahiya, ang dami pa namang mga kasabay sa pagtawid. Nag-start na ang klase
At mabilis na natapos at ewan ko ba. Pagkasama ko si Julius ay parang ang bilis ng oras. Tuesday walang pasok. Nag-gym si Julius kaya naman naiwan ako mag-isa sa bahay. Hapon ang nakauwi si Julius. Naligo siya pagkatapos ay nagpalit ng damit. Kumusta ang pag-gym? Ayun, nakakapagod. Kiss mo si Macdo para mawala ang pagod. Nag-ring ang cellphone ni Julius. Teka lang, tumatawag sa akin si Mama. Hello, Ma? Ha? Bakit? Sigurado ka? Ma, hindi pwedeng mangyari yun. Sige na po, pauwi na. Pagkatapos nilang mag-usap ay napansin kong natulala siya. Biglang umakyat si Julius at nagmamadali at nagpalit siya ng damit. Ano bang sabi ng mama mo? Bakit parang problemado ka? Macdo, uwi muna ako sa Batangas ha, may aayusin lang ako. Ano ba kasi yon? Sabihin mo na, nagwo-worry ako eh. Basta lagi mong tatandaan, kahit na anong mangyari, mahal kita. Kitang-kita ko sa mga mata ni Julius na may mabigat siyang problema na haharapin sa kanila. At hindi ko rin maipaliwanag ang nararamdaman ko. Sige na, aalis na ako. Babalik ako kaagad kapag okay na. I-text kita, ingatan mo ang sarili mo. Dali-daling lumabas si Julius ng pintuan at tuluyan ng umalis at hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pero alam ko na maaayos din kung ano man yon. Bakit kaya hindi pa nagte-text si Julius? 5 hours nang nakalipas eh. Macdo, bakit hindi ka pa nagte-text? Ingat ka dyan ha, mahal na mahal kita. Lumipas ang 1 araw, 2, 3 hanggang 1 linggo. Wala pa ring text si Julius hanggang sa 1 araw ay may kumatok sa pintuan. Dali-dali kong binuksan ang pinto pero hindi na si Julius ang nakita ko. Si Ma'am Bernadette ang advisor ko noong high school pa lamang ako. Dito ba ang apartment na tinutuluyan ni Julius? Opo, dito nga po. Jan, pwede ba kitang makausap? Sige po, wala pong problema. Pasok po kayo. Ako ang nanay ni Julius. Hiningi ko yung address sa kanya para personal kang madalaw. Gulat na gulat ako noon nang nalaman kong si Ma'am Bernadette pala ang nanay niya. Ma'am, may nangyari po ba sa kanya? Hindi na po kasi siya nag-text mula nang umuwi siya sa inyo eh. He's okay. Pumunta lang ako dito para makausap ka. Bakit po? Nag-iisa kong anak si Julius at ako ang may hawak ng cellphone niya. Kaya ako rin ang nakakabasa ng mga text mo. Kung ano man ang namamagitan sa inyong dalawa, sana'y tapusin mo na. Alam mo naman siguro na may girlfriend siya. Nagulat ako sa mga sinabi ng nanay ni Julius. Alam natin na mali ang relasyon ninyong dalawa. Kaisa-isa kong anak yan. Ayoko mabaliwala lang ang pinaghirapan ko at gusto kong magkaapo. At isa pa, mga bata pa kayo. Hindi nyo pa alam ang ginagawa nyo. Wala pong namamagitan sa amin ni Julius, magkaibigan lang po kami. Huwag mo nang ipagkaila. Inamin na sa akin ni Julius ang tungkol sa inyo. At kaya ko siya pinauwi noon dahil sumugod ang nanay ng GF niya sa amin. 3 months nang buntis si Vanessa. Magiging tatay na si Julius. Mahirap mang tanggapin kasi ang bata pa ng anak ko pero andyan na eh. Kaya ang pakiusap ko lang sa inyo, sana huwag mo na siyang guluhin. Huwag ka na sanang dumagdag pa sa problema ko at sa pamilya ko. Nangingilid na ang luha ko pero pinigilan ko, Papa Dudut. Sige po, gagawin ko. Gagawin ko po ang gusto nyo. Yun lang sana ang pakiusap ko sa iyo. Sige, aalis na ako. Sige po, ingat po kayo sa biyahe. Pagkaalis ng nanay ni Julius ay dahan-dahang umagos ang luha ko sa aking pisngi. Hindi ko na mapigilan sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Walang tigil sa pagluha ang mata ko. Hagulhol ako ng hagulhol. Bakit ganito ang nangyari sa amin ni Julius? Bakit? Kamakailan lang ay masaya kaming dalawa. Nagkakakwentuhan, nag-aasaran. Pinagluluto ng breakfast sa umaga. Pagising ko siya ang unang nagpapangiti sa akin.
Bakit ganito? Natapos ang araw na wala akong ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Namumugto na ang aking mga mata. Nawala na ako ng gana sa pag-aaral hanggang sa nabalitaan ko na nga na nag-drop si Julius. Siguro nga dapat ay kalimutan ko na siya. Magiging ama na siya. Normal na buhay, hindi tulad ng sa akin. Pag kami ang nagkatuluyan, masakit at mahirap mang tanggapin pero kailangan kong magpatuloy. I wish I never opened my heart. I didn't mean to make him mine. Lumipas ang halos 2 buwan at hindi ko pa rin ganon matanggap ang nalaman ko. Umiiyak pa rin ako gabi-gabi lalo na kapag nakakakita ako ng McDonald's. Bumabalik ang mga alaala noong magkasama kami ni Julius. Isang gabi naglalakad ako pa uwi, may humarang sa akin 3 lalaki. Akin ang cellphone mo. Pati bag at wallet mo kung ayaw mong masaktan. Tumakbo ako pero naabutan nila ako. Pinagbubugbog ako ng 3 lalaki. Hoy, itigil nyo yan! Biglang may sumigaw sa hindi kalayuan. Tumakbo ito papalapit sa amin. 5'9" ang taas, maputi at matipuno ang pangangatawan. Pinagsasapak niya ang 3 lalaki na bumugbog sa akin. Nakatakbo ang 3 lalaki pagkatapos niya itong pagsusuntukin. Ayos ka lang ba? Wala bang nakuha sa'yo? Teka, ang boses na yon ay parang narinig ko na dati. Medyo nahihilo ako kaya hindi ko mamukaan at nang mahimasmasan ako. Julius? Totoo ba itong nakikita ko? Si Julius nga. Macdo, okay ka lang ba? Wala bang nakuha sa'yo? Unti-unting pumatak ang luha ko habang kinakausap ako ni Julius. Ang tagal kitang hinintay? Hindi mo lang alam kung anong nangyari sa buhay ko simula nang iniwan mo ko. Gabi-gabi akong umiiyak. Niyakap ko siya ng mahigpit. Miss na kita, pabulong kong sinabi habang humahagulhol sa pag-iyak. Tumayo ka na dyan, para kang bata, iyak ka ng iyak. Tara, uwi na tayo. Pagdating sa bahay, anong nangyari? Bakit ka bumalik dito? Kukunin sana kitang ninong sa anak ko eh. Ah, ganun ba? Malungkot kong tugon kay Julius. Ilang minuto ring tumahimik at bigla akong hinampas ni Julius sa balikat. Biro lang ito naman. Hindi magandang biro yun eh. O sige na, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Inamin sa akin ni Vanessa na hindi sa akin ang pinagbubuntis niya. May nakatalik siyang iba habang kami. Ayaw siyang panagutan kaya naisip daw niya na sa akin ipaako ang responsibilidad. Hindi naman ako pumayag. Ayoko maging ama sa batang hindi ko naman anak at hindi nanggaling sa akin. Kaya nagkahiwalay na kami ni Vanessa. Ilang linggo din ang nakalipas. Ibinalita sa akin ni Vanessa na pinanagutan na siya ng lalaking yun. Kaya eto ako ngayon. Binalikan ko na ang pinakamamahal ko at iyaking si Macdo. Paano ng nanay mo? Pumunta siya rito para sabihang iwasan ka na. Ayun ba? Alam ko yun. Sinabi sa akin ni mama. Nag-away nga kami ni mama dahil dun eh. Pero okay na. Natagalan lang yung pagbalik ko dito kasi hindi niya kaagad natanggap yung relasyon natin. Pero hindi na din nagtagal ay pumayag din siya. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayong nandito ka na ulit. Akala ko hindi na kita makakasama. Ngayon handa na akong makipagrelasyon sa'yo. Napuno ng nag-aalab na romansa ang gabing yon, Papa Dudut. At nagsimula na nga ang magandang pagsasama namin ni Julius. Lumipas ang ilang buwan, sabay kaming graduate ni Julius. Nahabol niya ang drop units at nakipag-usap siya sa professor niya na habulin niya ito para makagraduate pagdating ng March 2010. Nagtapos ako sa kursong marketing management samantalang accountancy naman si Julius. At tulad ng inaasahan ay pareho kaming naging successful. Nakapagtapos ako ng cum laude at may trabaho nang naghihintay sa akin sa Makati. Si Julius naman ay pumasa agad sa board exam at naging certified public accountant siya. Pagkagising ko kinabukasan ay wala na si Julius pero nag-text siya. Macdo, kita tayo mamayang 3 PM sa McDonald's tabi ng UE.
Bakit? May ano? Reply ko sa kanya. Basta pumunta ka na lang. Naligo ako at naghanda na para pumunta sa McDo. 1-2 oras na ang lumipas at wala pa rin siya. Habang hinihintay ko siya sa loob ng McDonald's ay napansin kong may pinagkakaguluhan ng mga estudyante sa labas. Nakiusyoso ako at lumapit. Unti-unti kong naaninag kung ano ang pinagkakaguluhan nila. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Tumawag kayo ng ambulansya. Julius, gumising ka. Punong-puno ng dugo ang buong katawan ni Julius. Nasa labas ako ng ER at hindi mapakali, kabado at pawis na pawis. Tinawagan ko agad ang nanay ni Julius. Ma, si Julius po. Nangangatog na sabi ko sa nanay ni Julius. Bakit? Anong nangyari? Naaksidente po siya. Nabangga po siya ng isang kotse. Nasa ER po siya ngayon dito sa UERM Hospital. Pumunta na po kayo. Ilang oras na ang nakalipas at wala pa ring resulta. Dumating na ang nanay ni Julius. Nasaan ang anak ko? Saktong labas ng doktor. Dok, ano po bang nangyari sa anak ko? Kayo po ba ang ina ng pasyente? Hindi po naging maganda ang resulta. Dok, iligtas niyo po ang anak ko. Mrs., huminahon po kayo. Malakas ang pagkakatama ng ulo niya. Dahil doon, may namuong dugo sa utak ng pasyente. At nabasag din ang lower part ng spinal column niya. Comatose po ang pasyente. Unconscious na ang katawan niya ngayon. Dok, may pag-asa pa ba siyang makarecover? Sa case ng pasyente, maliit lang ang tsansa. Kung makarecover man siya, magiging gulay na siya. Imo-monitor namin siya 24 hours pag walang pagbabago. Pwedeng hindi na magising ang pasyente ng tuluyan. Iyak ako ng iyak, Papa Dudut, sa mga nangyari. Naging malungkot ang sitwasyon, iyak din ang iyak ang nanay ni Julius. Habang ako ay tinatagang ko ang sarili ko. Lumipas ang oras at wala pa rin nangyari. Jan, uwi muna ako sa bahay ah. Babalik ako kaagad. Bantayan mo ang anak ko. Pagkaalis ng nanay niya ay dinala naman si Julius sa ICU. Pumasok ako at hindi ko napigilang umiyak. At pamaya-maya pa ay may pumasok na nurse. Pamilya po ba kayo ng pasyente? May nakuha po kami sa kanya isang sobre at maliit na kahon. Pagmamayari po ata ito ng pasyente. Pagkakuha ko ng sobre at maliit na kahon ay binasa ko kaagad ang laman ng sobre. McDo, happy 3rd anniversary. Patuloy kitang aalagaan at hindi kita sasaktan. Mahal na mahal kita. Ikaw nang nagsilbi kong mata, puso at lungs ko. Kaya huwag mo kong iiwanan kasi mamamatay ako. Hindi natin alam kung kailan hihinto ang oras na nakalaan sa atin. Maiksi lang ang buhay. Mas magandang matapos ng masaya kesa puno ng pagdurusa. 2 singsing ang laman ng kahon, Papa Dudut. Sa ibabaw ng singsing ay nakaukit ang McDo. At sa ilalim naman ang pangalan naming dalawa. Napatingin akong bigla kay Julius. McDo, gumising ka na? Alam kong naririnig mo ako. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Gumising ka na. Marami pa tayong pangarap, hindi ba? Kinuha ko ang kamay ni Julius at isinuot ko ang singsing sa kanya. Ganon din sa akin. McDo, hihintayin ko ang paggising mo ha. Habang natutulog ka pa, ako naman ang mag-aalaga sa iyo. Ilang beses mo na akong iniligtas. Hindi mo ko pinabayaan at hinayaang masaktan. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa iyo. Hindi kita iiwanan. Salamat sa singsing, salamat sa importansya na ipinakita mo palagi sa akin. Hihintayin ko ang paggising mo. Dumating na ang nanay ni Julius. Ano raw ang balita sa anak ko? Wala pa rin po eh. Pero mga 30 minutes ay babalik ang doktor dito para malaman kung ano po ang kalagayan niya. Ma, uwi muna ako ha, babalik din kagad ako.
Malapit lang naman po ang apartment dito. Sige, mag-ingat ka. Mabilis akong umuwi at nagpalit lang ako ng damit dahil puro dugo ito. At dali-dali akong bumalik sa ospital. Medyo traffic pero nakarating din. Pagpasok ko ng ICU, Ma, ano raw po ang lagay ni Julius? Nakatalakbong ng puting kumot si Julius. Nabitawan ko ang mga dala ko sa mga nakita ko. Wala na ang anak ko, sabi ng nanay ni Julius habang walang tigil sa pag-iyak. Muling dumaloy ang luha ko, Papa Dudut. Hindi ko na alam kung kaya ko pang magpatuloy sa buhay ko hanggang wala na siya. Dumaan ang maraming taon at iniwan ko na ang apartment. Nagpatuloy ako at tinatagang ko ang loob ko. Sigurado kung ayaw ni Julius na makikita akong nagkakaganito. Maraming taon na ang nagdaan, Papa Dudut. Marami nang nagbago. Sariwa pa rin sa akin ang mga nangyari. 3 taon na ang nakakalipas mula nang mamatay ka. Ngayon, kaharap ko na ang iyong lapida. Kumusta ka na, Julius? Pasensya ka na kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na dumalaw sa puntod mo. Marami nang nagbago. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng asawa at anak. 2 taon na kaming kasal ni Yumi. Nagkaroon kami ng isang anak, Julius, at pinangalan ko siya sa'yo. Alam din ni Yumi ang tungkol sa atin. Tanggap naman niya ako at hindi ko pa rin hinuhubad yung singsing na ibinigay mo. Itatago ko ito habang nabubuhay ako. Miss na kita. Papa Dudut, naging parte na ng nakaraan ko si Julius, subalit alam kong magiging bahagi siya ng aking buhay hanggang sa lumisan ako dito sa mundo. Naging masalimuot ang mga pinagdaanan namin, ngunit alam kong hindi ako nagsisisi dahil minahal ko siya ng lubos. Alam kong he will be here for me, somewhere in the night. At alam kong babantayan niya ako habang buhay dahil siya ang guardian angel ko. He will shine for a light for me upang harapin ang mga challenges sa buhay ko na haharapin ko pa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Naway marami kayong natutunan sa aking kwentong ibinahagi. Maraming salamat at lubos na gumagalang, John. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.